Hi mga queen! For today's video ay paghahanda ko ng almusal ang aking pinakamamahal na hari sa puso ko. Charing! At ngayon nga ay maghuhugas muna ako ng kaldero ng pagsasaingan ko. Kailangan kasi muna natin hugasan ng kaldero bago natin paglagyan ng bigas. At alam niyo ba mga queen, ang mga kasabihan ng mga ninuno natin ay wag daw muna sasabunin ng ating kaldero dahil nga mapapanisan tayo ng kanin. Pero ako sinasabon ko, ang mahalaga naman ay mababanlawan natin ng maigi para hindi siya mangangamoy sabon. Pero wala namang masama kung susundin natin ang mga kasabihan ng ating mga ninuno. Ang mahalaga naman ay nakapagsaing tayo at nakapagluto tayo ng maayos. Gawin man natin o hindi, ang importante makakain tayo at walang masasayang. At dito nga mga queen ay nilagyan ko na ng 5 takal na bigas at diretso ko na nga hinugasan ito ng 2 beses. Kailangan kasi natin hugasan maigi para hindi umalsa ang ating bigas. At kung sa sukat naman ng tubig, kailangan matansya natin na maigi para hindi maging hilaw o maging malata ang pagluluto natin. Kailangan kung gaano karami ang bigas, ganun din karami ang tubig na isasabaw natin. Kaya kailangan masukat natin na maigi ang ating isasaing pati na rin ang tubig para sigurado tayo hindi tayo magkakamali. At pagkatapos nga natin hugasan ng ating bigas ay diretso na nga natin ilalagay sa ating kalanan. At bubuksan ko na ang aking kalan para maluto na ito. At hintayin na lamang natin na maluto ito. Kailangan babantayan natin palagi. At habang hinihintay ko nga maluto ang aking sinaing ay magpapakulo muna ako ng tubig. Nakita ko nga na wala ng laman na tubig ang aking heater kaya nilagyan ko na lang ito uli. Nakita nyo naman na nahihirapan ako maglagay ng tubig dahil nga hawak-hawak ko ang aking camera habang nagbibideo ako. At ayan nga natapon na nga yung tubig na nilalagyan ko. Kaya inurong ko na lang yung aking heater. At syempre mga ko hindi ko ito pupunuin dahil nga mahirap bitbitin kapag pinuno ko ito. Grabe mga ko natatawa ako habang ginagawa ko ito. Hindi ko akalain na mahirap ito. Charing! Basta ang alam ko, masaya lang ako. At ayan na nga mga kuwi, nalagyan ko na nga ng tubig ang aking heater at tinakpan ko na ito at diretso na nga ako sa lagayan ng aking heater. Sa aking saksakan, dito sa aking bodega. Ayan, nandito kasi yung saksakan niya. Ayan, lalagay na natin. At tapos pindutin natin at kapag kumulo na, ayan, hintayin na lang natin kumulo. Automatic naman yan mga queen. At habang hinihintay kong kumulo ang aking pinainit na tubig ay kumuha na nga ako dito ng 2 baso ng pagtitimplahan namin ng kape. Ganito talaga ang aming ginagawa tuwing umaga. Magkakape muna kami bago kami kumain ng almusal. So samahan nyo na ako mga queen at nakakuha na nga ako ng baso. Magtitimpla na po tayo ng kape namin. Ito, nagkuha na rin ako ng kutsara. Tara, let's go mga queen. Magtimpla na tayo ng kape namin. Ilalagay ko muna ang mga baso na kinuha ko sa lamesa. Dahil nga ang hirap mag-video kapag may hawak ka. At saka natin titimplahin. At ito nga pala ang aming kakapihin. Wellness Whisper Hormonal Imbalance with banana and melon flavor. In fairness mga queen, hindi siya lasang banana at melon. Napakasarap niya at napakamura pa niyang bilhin. Mapapawaw kayo sa sarap nito kapag natikman nyo ito. At ang kagandahan daw dito ay nakakapagpagaling daw to sa mga may PCOS. At sa mga hindi magkaanak ay nagkakaanak daw. Kaya sinubukan ko ito, baka sakaling magkaanak kami ni pinakamamahal na hari sa puso ko na si Jake Magnus. Kaya sa mga gustong umorder po nito ay i-message nyo lang po ako. At ito nga kukunin ko na yung pinakulo kong tubig dahil huminto na ito. Kapag nawala na yung ilaw na pula ay ibig sabihin kumulo na ito at huminto na. Kaya idediretso ko na ito sa aking pinaglagyan na kape. At pagkatapos ay hahaluin ko na ito. At pagkatapos kong ang haluin ay ibibigay ko na sa aking pinakamamahal na hari sa puso ko na si Jake Magnus. At syempre yung akin mga queen, hindi talaga mawawala sa umaga ang aking pagkakape bago ako gumawa ng gawaing bahay. At pagkatapos kong ubusin ng aking kape ay diretso na ako magluto ng aming pang-almusal. At wala na nga akong mapiling lulutuin kundi itong nakita ko, itlog. Kumuha na nga ako ng 5 itlog at ipiprito ko to isa-isa. At pagkatapos sasamahan ko na lang ito ng dilatang meatloaf para ka-turner ng itlog. At dito ay sinimulan ko na nga ang pagluluto ko ng itlog. Ganito pala ako magluto ng itlog.
Pagkatapos maluto ng harap, binabaliktad ko na po ng saglitan. Ayoko po kasi yung luto na malasadong itlog. Kaya yung gusto ko ay yung lutong-luto na charing! O baka sabihin nyo, maarte si Queen Hindi po. Talagang ayoko lang po talaga yung malasadong itlog. Pero alam nyo ba mga Queen, mas gusto kong luto sa itlog ay yung labon. Mas masustansya kasi ang itlog kapag labon ang luto. Less cholesterol na, lulusog ka pa. Ginamit ko na nga yung pinagprituhan ng itlog sa pagpiprito ng meatloaf. At ito na nga mga Queen, ang aking pinipre ng almusal. Ayan, luto na yung ating kanin. At luto natin ang ating ulam. Ready for eating na. Tara, samahan nyo kami mga Queen. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.